Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, samantalang isinalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang pagpira-pirasuhin niya ang tinapay. Si Jesus ay tumayo sa gitna nila. "Sumayin niyo ang kapayapaan," sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo." At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, "May makakain ba riyan?" Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Sinabi niya sa kanila, "Ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Samantalang isinasalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang pagpira-pirasuhin niya ang tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. May hatid na lakas at impluwensya ang bawat kwento, lalo na ang kwento tungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo. Kahanga-hanga, nakapaninindig balahibo, pero dahil di pangkaraniwan, hindi rin madaling paniwalaan. Kaya hindi agad nauwi sa paniniwala ang pagpapakita ni Kristo sa gitna ng kwentuhan sa karanasan ng dalawang alagad sa daan patungong Emmaus. Gulat at takot ang naging tugon ng mga alagad. Tinataya nilang patay si Kristo at kung anong espiritu lamang ang nakikita nila. Kaya pinakita niya ang kanyang mga kamay at paa. Inanyayahan silang hipuin siya. May laman at buto na hindi matatagpuan sa espiritu lang. Nang hindi pa rin sila makapaniwala sa labis na tuwa at nagtataka pa rin, humingi siya ng makakain at kumain ng kanilang ipinigay na isda sa harap nila. Hindi siya multo. Buhay siya at kumakain pa nga. Mahalaga ang makilala siya at manalig silang si Kristo ay muling nabuhay. Ito ang liwanag at lakas na babalik-balikan nila para matanggap at maisagawa ang misyon nila bilang saksi sa buong mundo. Tanging ang buhay na pananampalataya lang ang may lakas at sigla para maging tunay tayong saksi ng muling pagkabuhay. Naisa sa buhay na ba natin ito?